Tanan. Kumusta ka mo? Ayos na ka mo. Pila ka semana no, pila ka Sunday nga wala kita nagkita-anay. Ay kita na kita gali kadto mo sa inyo. Pero sa dire nga kita. So pila ka Sunday kag nagapasalamat kita kay Lord kay subong gitagaan kita liwat niya sang opportunity nga magtiriripon. Tiriripon no, you know. Magkita-anay dire ka mag-upod sa pagsimba sa iya. Kag subong of course nga adlaw, this is a time for the Lord nga maghatag man sang mga butang nga ginhandom sa aton tagipusoon, especially ang itag nga renewal sa aton nga heart, sa atong espiritu because pila ka semana nga daw of course nagakaluya kita. Pero kung wala sa presensya ni Lord nga luya gid aton nga espiritu, kung dugay ka nandi ka kapamati sang word of God, so nagakadula man sometimes kakaibanan ang fire sa atong heart. But today gusto ni Lord nga kita bless liwat paagi si sa iya nga mga words subong nga adlaw. Sige may basahon ko diri sa ay. Mayang aga. Good morning. Ano na? Sige, good morning. Lisay wat na ulihi ako nga good morning. So kabay pa wala mo uli ang good morning ang maayo sa abong sa aton. Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphs, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. At the sound of their voices, the doorposts and the thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphs flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me. So today I will be sharing sa nga tawag nga renewing our God-given commission. Si Lord nga tayo sa aton sang commission, but then gusto niya i-renew ina subong nga adlaw, kaga this is now the message of the Lord. Let us pray. Father God, this morning we come before your presence, kag nagapasalamat sa imo kaayo kag katutom. Salamat God, nga gintipon mo kami sa liwat. Thank you for your grace, nga nagbutong sa amon pakadto diri. Bisan pa Lord God, naghatag sa amon ginulagad sa tagipusoon namon sa excitement to see you, to see your face, to see your grace, kag mabatsagan ang imo nga presensya sa diri nga place. Nagapangabay kami subong, uksa mo tagipusoon ka pangununa, kami sinda naman imo word subong, kag in Lord God, shall be a blessing unto us. Mangin pagpakamaayo ini subong sa amon God, buligi kami nga buksi ang mga tagipusoon, kag pangununa, mabuksan ini Ginoong Dios, kag ma-receive namo ng imong pulong subong aga. This is all I pray, in Jesus' name, Amen. Si Prophet Isaiah has prophesied during the time of King Uzziah. So si Prophet Isaiah, nag-prophesy siya, nagtagna siya, naghampas ang pulong sang Diyos during the time of King Uzziah. But after King Uzziah died, sa napatayan si King Uzziah, one of the kings of Judah, the Lord recommissioned Isaiah with a more profound experience and more explicit mission. So nagiging deeper ang ito nga encounter ni Isaiah sa kay Lord. Before sa Isaiah, of course, he was a prophet of God, di ba? Siya ang isa sa mga propeta sang Dios nga gigamit para magtagna sang iya mga pulong sa katawhan sang Judah kag Israel. But then sa uli, sang napatay na si King Uzziah, gin-recommission siya liwat, ginpukaw liwat ang iya nga commission, ang iya nga commitment dira kay Lord. Nga amanda bigin pukaw ni Lord because sa 2 Chronicles atong natabo 27 verses 1 to 2, Jotham was 25 years of
25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years. His mother's name was Jerusha, daughter of Zadok. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Uzziah had done. But unlike him, he did not enter the temple of the Lord. People, however, continued their corrupt practices. Sangsara si King Uzziah, buhay pa si King Uzziah. Para mas nag-prophesy si Isaiah. Sang buhay si King Uzziah, nag-prophesy si Isaiah, Prophet Isaiah. Sa iya nga pag-prophesy, mga tao, ano kuno nagpabilin sa gihapon sang ilang corrupt practices. Sang napatay si Uzziah, ginbuslan siya sang iya bata nga si Jotham, si King Jotham. Sa ato nga time, nabal gani dito sa ato nga text, sang napatay si Uzziah, ginrecommission liwat si Isaiah. Nga man ang rason because gani, probably he was discouraged. Siyempre, pila ka years nga walihay niya, mga tao still the same. Mga amo mangyapon. Mga amo mangyapon. Tsura, pero tulo ka ingod nyo kung daw amo mangyapon or daw naggurilya na siya. Sa ito nga time si Isaiah, pila ka years siya nga nagwali sa pulong sang Dios, pero ang mga tao nagpabilin sa gihapon sa ilang corrupt practices. So somehow, Isaiah do na-discourage ko, why ni? Why ni Pio? Why ni, wala ni sang, wala puturo. Wala puturo. Kaya sige siya wali, mga tao nagpabilin sa gihapon nga sa ilang corrupt practices. That's why yung mga sometimes nagabot sa aton mga negative circumstances, amo siya nag-extinguish sa atong commitment kay Lord. Di ba? Ang mga negatibo nga nagkatabo sa atong kabuhi do ginapalong niya ang aton nga commitment, ang kalayo sa aton commitment sa pag-alagad sa Dios. Ako yung mga ganyan nga nagpalong ang kalayo sa inyong heart sa pag-serve kay Lord. Sino nakaagi sina? Kung nakaagi ka mo, pareho kita. Naggan ko man sa because of negative circumstances nga nagkatabo sa kabuhi naton. For example, one of the negative circumstances nga nag-abo sa aton is that separation from the fellowship. Sometimes hindi ka attend fellowship, kung wala ka naka-attend fellowship, ang usually nagaluya imo heart, imo espiritu, di ba? Nung gani, bisan ako nagligad, wala mo bista, di ba? Ako daan di isa, ako ano ko di sa personalis man, lockdown, hindi mo kagwa, nagligad, yun may virus na sa gwasang gate. Hindi ko di magwa. Hindi mo makita, siyempre, pila ka desing wala nakita na, wala nidla mo kasi inyo mo. Kabay pa nidla mo ka mo sa akon. Tatay tunay, salamat yun. Headlaw. Marami. Siyempre, gusto ko pa makita, siyempre, pabakuray, because of the fellowship, nagabakod ang aton nga, nga pagtuo kay Lord, di ba? Tungkol sa pag-rimaw naton, nagabakod, kag strong aton nga fellowship, sa kada isa kag sa fellowship naton kay Lord. Kagon, of course, wala ka naka-attend sa fellowship, ang usually, nagaluya kagid. Di ba? Ang hindi ka attend fellowship, nagaluya, nagaiban, gidyang kalayo sa imong tagipusoon. I-deny man ako sa hindi ka maturan ina siya, kaya na-experiencehan gid na siya naton. Because of we are separated from the group. Siyempre, ang grupo naton doon di nato makita. Hindi, kung hindi mato makita ang grupo naton simbahan, lain nga grupo aton nga nakita, di ba? Grupo naton sagwa. Sometimes ang grupo naton sagwa do hindi man nami sila kundi bala siyempre lain gid akong Kristohanon ang imo pod kay ang kalayo sa pag-alagad kay Lord ya nagabaga gina siya nagadugang atong pagtuom. Kadua, business ang aton nga affairs sa sining nga kalibutan, we became busy. Di ba? Nagiging busy kita. Kasi sa ato nagiging busy kita kung ano man ang aton affairs sa kalibutan. So of course sa trabaho, sa pag-eskwela, sa mga estudyante. Kung naga-busy ka na sometimes, ako ono man naton man ako sa hindi nagaluya gidya ang aton nga pag-serve dira kay Lord. Ang kalayo sa pag-alaga naton kay Lord nagaluya gid. Kung natandaan ninyo, di ba si Lord ay isa ka parable ginahatag si Lord dira sa Matthew kay sa Luke. Nag-invite siya sa mga tao, di ba? Nag-invite siya sa mga tao nga because he will have a tawag nga wedding banquet. May wedding, siyempre may pagkaon. Nag-invite siya sa mga tao. Ang ipang-invite niya, ang balibad, ay, nabakala ko sa bagong duta, hindi ako kadto. Ay, bago ako kasal, hindi ako kadto. Di ba mo na, tandaan niyo sa storya sa Bible? Damo-damo sang gipang-invite, pero lagid sang may nagpalapit, kaya nga man, nagiging busy sila. Ay, bago. Pasinsya, gid. Of course, bisan subong si Lord, damo-damo isa sa maginapang
Huwag ginapangkuhit, balik di, kada di. Ay gusto ko makipag-fellowship sa imo, pero ang tao ay, niubra pa ko, so gid. Sunod lang Gusto ay, sunod lang. Pag susunod na, sunod ano, sunod tuig, sunod ano, ubos na ang sunod. Ay, may lang, wala ka kaubos ang sunod. Sige, sunod lang sunod lang, karon lang. Pero of course, wala magyapon, may mga damo at tao. Pero salamat na sa daw nagatuman man sa ilang nga ginahambal. Busy sa kalibutan, busy sa mga ginahimo naton sagwa. Then slackness in God's kingdom. Sometimes we are slack, though isigulaki na lang sa ato nga pag-serve kay Lord. Okay na ko Saka example dira sa 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 5, istorya ni David kag ni Bathsheba. In the spring at the time when kings go off to war, David sent Joab with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. May babae nga nagapaligo. The woman was very beautiful. And David sent someone to find out about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite." Then David sent messengers to get her. She came to him and he slept with her. Now she was purifying herself from her monthly uncleanness. Then she went back home. The woman conceived and sent word to David saying, "I am pregnant." Walang istorya, no? Sa tuwa tayo mga hari ginaway, tapos si David, ang iyang mga tao, gindala dito sa, gindala gani. Gindala dito sa may Ammonites. Dito sa mga Ammonites, sa may Raba. Si David yan ang pabilin sa iyang ginharian. Ang iyang mga kakatauhan, ang iyang mga soldado at dito nagkakipag-away sa gera. Si David yato sa iyang palasyo. One night, nagbangon siya, naglagaw-lagaw sa babaw sa rooftop. Pagkita sa rooftop, may kapaligo, babae, gwapa. Pero si David, interesado man. Pero si David daw mo asawa sa tuwa. Beauty sang isa. Siyempre, paligo guro na beautiful. Tapos may sugo sa servant, kasi sino to? Sino to? Pagbalik sang servant, sugo niya, ay siya na sang Bathsheba, sawa na sa niyo, may bayan na nasa. Dala di sa. Kasi gusto yan na mo, nakita na mo. Bapag yung si Bathsheba, no? So mo na gani, amo to, ang rason, siyempre, nga man isa sa mga rason, nga man daw medyo kaya because dahil nagluya na iya, siyempre, pabaya na siya. Katulad na sa naglakat-lakat sa iba niya, nakipag-away dito sa gira, si David dyan, lakat-lakat lang sa babaw ng iyang rooftop. Wala na sa nakabantay. So, kaya tungod, kung di nakabantay, gani ang mga lalaki, may mga babae man, sometimes yun daw, mabla. So, please lang, sa mga babae, taguan yung man ang pwede taguon, dapat taguon. Kasi siyempre may mga lalaki magatanaw, kasi wala mga malimtan bala nga may asawa na gali old, di ba? Kasi malimtan bala sa mga kalalakihan gali nga hindi gali dapat pagtandugon. Sa mga babae da, yun mo lang ka mo Pero to na sa. So kung pwede pa lang taguon ang dapat taguon. Amen? Wala ka sa batang iba na, hindi mo konforme. Hindi mo konforme, taguan yung man ang dapat taguon kasi siyempre may mga lalaki man nga nagatanaw. Basi ka mo pa ang dahilan nga mas standard. Kumain kaangay kay David. Standard. Tinatagwa, nagbusong to si Bathsheba, papatay itong bana ni Bathsheba, naguba man ang ginharian David, naguba nawasak man ang iya ginharian, daw man sa konsekwensya, natabo sa iya kabuhi. Because, umpisa gid, daw na, hindi sa, daw patawhin na siya, lagaw-lagaw na lang sa iya ng temple. So, slackness, sa ginatawag nga, That's why, be self-controlled, alert, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Remember that. Ang aton kaaway, aralan sa palibot, di ba? Bisan din kita magkadto. Bisan di ka pa magkadto sa haunted house, may demonyo man nagyapon sa aton palibot. Mas wala kabalog, iingod mo, may demonyo. Mas wala kita kabalog, iingod naton. Hindi man mga Christian tandaran. I mean, sagwa na balaw sa may, arat na garo demonyo, dagaban, tagatan. Sino nga tuyo da man, dusod na niya kadayon, tulog kadayon. Kaya, di ba, sakto? Sa time sa pagwali gina sa Word of God, di ba, kalabanan sa aton mga Christians, medyo tuyo, di ba? Tulog. Na mag-anis sa Sabi namin magtulog sa presensya ni Lord Di ba? Sakto ba? Kung nara ka sa presensya ni Lord, may kalinong. Kung may kalinong imo mind, tulugan ka dayon.
Kaya man na, mga demonyo gabantay lang sa mga, kasi hindi man namin siya. Hindi mo, no, grabe, pastor ko matulugan yun, demonyo dayon. Hindi pwede to, kapoy lang. Hindi, sako mo ko sa balay mo, nagtrabaho mo ko todo, nagpulaw ako para kay Lord naman, abala. Demonyo gidayon. Hindi, hindi man tanan Pero, kung Facebook ka kag ano, ML, Facebook kag YouTube, do, grabe yun yung mga totok yun. Lang garang di ko pagdaduga, hindi man yung mga focus, di ba? ML, hindi matandog, hindi ka ganyan matandog ng ML ka. Maganda, grabing tutok mo. Pero kay Lord, mas naibig kay Lord, tutok pagid ba namin. Naibig tutok ko basa Bible, grabe. Ginapulawan mo Biblia, grabe ba? Pulawan ng Biblia. Sometimes magbasa mo nga, tulog ka dayon, sleeping pills ang Bible eh. Kamatura na sa? Magtulog ko nga basa ka Bible. Pero ang Facebook, wala man o. Dami man nga pulawan. Buta? Kaya nga man gani ang yawa, siyempre nagapangita lang sa sampuy day niya, tokbon. Mga Kristohanon nga wala nagabantay. Kita nga mga Christians nga wala nagabantay, of course. Kita dayon ng iya nga tokbon. Because he is like a roaring lion, kaangay sang leon nga nagangurob, nagaluyong-luyong lang, ready kung sino man ang nagapaluya-luya kag nagapatuyo-tuyo sa ila pagtuo kay Lord. That's why kinanglan gid magbantay kita. Amen. Bantay sa atong pagtuo kasi pre, sa the moment ka nagsulod kita sa kingdom of God, nagsulod kita sa ginatawag nga pakipag-away. Everyday nagipag-away kita sa simpre bay, kitang daan sa to anak sang yawa. Grupo naton sa tanas tapos bayaan nato siya. Sabi pasugot sa tanas sa bayaan sang iyang grupo. Yan ang kwaon niya kaliwat, balikon niya ka sa iyang mga hug. Sige, kwaon niya kaliwat, kag updon niya ka sa iya nga padulungan. At kung kita mga Christians, ginkuha na kita ginato sa kingdom sang ni Satanas, pakadto diri sa kingdom of God, nakipag-away ka, nagre-declare ikaw sang gira kay Satanas. Remember that, brothers and sisters. Hindi ka lang normal nga tao, Kristohanon, naging soldier of Christ ikaw. Nagiging warriors. Ayan. Warriors of Christ. So, BCC warriors. Mga warriors, yung taga-BCC mo. So, gabay pa nagtutuod nga warriors ng taga-BCC. Amen. Tutuod nga warriors. Nagabantay permi, kag wala nagapaperde sa mga patikang ni Satanas sa atong kabuhi. So, how to renew our commitment to God? Sometimes, nagluya kita sa sana mga butang by seeing first the condition in you and around you in comparison to God. Ang badira ni Isaiah, "Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Kung nagabot na sa aton ang kaluyahon, kag daw gano ba aton nga pagtuo, nagluya na kita sa atong pagtuo, then it needs to be renewed. Kinanglan ma-renew na sa kindle liwat ang fire nga ara sa aton tagsa katagi pusoon. Kay kung hindi nato na sa mapabaga liwat, ang aton nga kalayo, ang himuon sa tanan sa aton tapakon niya ka, lasaon niya ka, kay nga man hindi ka na nagabantay, wala ka na nakabantay. Dapat makita aton what is your situation today. Ano ba lang sitwasyon nimo sa sulod nimo? Ara pa ba lang kalayo, ara pa ba lang excitement sa pag-alagad kay Lord? Ara pa ba lang excitement sa pagsimba sa kay Lord o kung nadula na? Kaya kung wala na gani, bantay kita dira. Kay simpre ang yawa, hulaton niya lang katutuod nga magluya ikaw, magtulog-tulog ikaw sa imong pagtuo. Once magtulog-tulog ikaw, pagbugta mo layo ka na gali. Sa amat-amat nga ginakuha ni Satanas ang mga tumuluos ang Dios. Nga man damo sa mga Kristohanon nga nag-backslide. Sa tututom sila katama, nga man subong wala na sa nagasimba. May kilala ka mo? Nga sadto grabe ka tutom pero subong wala na. Ano ang rason? Sang tutom sila kay Lord nga daw masibo, grabe, hindi gina matumba, bakod niya mo. Pero sa uli nga nagluya haw, ano ang rason? Wala nakabantay man sa tagsa kakaugalingon. May mga discouragement, may mga negatibo, nga circumstansya nagkabot sa kabuhi nila, kag wala sila kabantay, ano natabo? Dalagi sila sa mga pahito ni Satanas. So kita nga mga Kristohanon nga arid diri, bantay kita. Always tutuod, hindi mabudla, hindi mahapos ang pagiging Kristohanon, di ba? Damo blessing, pagiging Christian, pero damo man away, permi. Pero ikaw, wala kay gapangaway, Satanas lang ginaaway mo, di ba? Ang Kristohanon nga pala away yan, ano na yan? Kikita ko, pastor, ang demonyo siya, ginaway ko siya. Grabe, pastor, do demonyo, gitsura, ginaway ko siya, batong gramos sa muna. Hindi ba, pastor, makipag-away kami, tinakipag-away ko sa kayo, nahon malayo. Grabe, no?
Pastor pang sala. Pastor, makipag-away gani. Pakipag-away ka sa tanas, siyempre kontra naton, hindi man niya siya, ang tao, di ba? Ang tao ya, ginaduluman man na ilang amay, tingala ka lang man do. Hindi sa kinchindi man, because gani, nagduluman ang yawa sa ila. Kabuhi sa iya, kanong kabuhi. Remember that, seeing the condition in you. Dapat makita aton ano bala ang condition naton subong ang mga Kristiyano. Ara pa bang kalayo? Check niya ba inyong heart subong? May kalayo pa da? Gabaga pa da ang pag-serve, ang pagpalangga naton kay Lord. Pagpamasagam gainit, gainit inyong heart. Kung gainit gani basi kung may kalayo pagid man, pero kung daw mabugnaw na gani basi kung gabugnaw na gid man atong pag-serve kay Lord. Nga ari ka din napilitan ka lang. Gabay pa wala sang ari diri nga napilitan lang. Amen. Nami ko excited kita tanon pero di mo pag tanong bro nami smile bala. Pero pagabot dito ginakarga mong bilog ng kalibutan, may papuli ka na simo balay magtulog. Pero kung ari ka diri you are ready kag you are excited, pagsimba kay Lord ng kalayo, nagabaga-baga. Tingnan lang siya, tanas gapro palayo na simo kasi biri mas impaso siya, masunog siya. Dapat padayon ang pagbagas ng atang isa natin katagipusoon. Pag hindi, kalabanan bala, siyempre, nag-umpisa man na sa nga tawag nga kaluya sa aton nga heart, kung makita naton daw, okay naman ko, gura daw. Gamay man lang sala ko, dila, dako iya sala. Okay na ko sige, gamay man lang sala ko, si utod, si sister to, dako to iya sala niya. Dila lang umpisa, di ba? You will see yourself as better than others. Kung makita mo na nga mas maayo ka na sa iban, mas bakod ka na sa iban, matamat daw wala ka nagabantay sa imo ko galingon, mas bakod na ko sa iya. Mas buot na ko. We think that we are okay than others. Di ba sakto ba no? Okay na ko. Sige, kung daw okay ka na, pero na-bless kita ko ba sa mga tao mo? Law, ay gisa ako niya. Gusto ko i more pagid kay Lord. Muna yan, nami. First thing, okay na ko tutom na ko, gisimba mo ko. Gahatag mo ka ako ng offering malipay sa pastor, yung offering mo. Offering yung ganun na gusto mo, wala Church na yung bata, so offering din na ako Muna bla. Kaya kung hatag offering nila, okay na, hindi. Ang aton heart bala kay Lord, gabaga pa balang gugma naton kay Lord. Okay, magisimba naman ko, chat mo ako kay Pastor Fermi, Pastor, kamusta ka da? Tutom ko di pastor mo? Bakod ko? Hindi Dapat makita ato ng kondisyon sa aton nga tagipusoon. Ano bala? Gakalayo pa dira bala. Usually nabi sa mga pamatanon sa lalaki, gamay man lang, okay na ko, gamay man lang akong sala. Basta daw mo na, basta mas damo ang ginhimo ko nga maayos ang sa ginhimo ko nga sala, okay na. Mabaton ako na ni Lord. Ay ba niya, damo sila nubya, ako ya, jutay lang, okay na. Iban damo nubya, pero ako jutay lang. Mas okay ko sa ila. Okay na ko guro. Pero actually, gamay kag dakong sala man sa gihapon. Kag wala gihapon nalipay si Lord. Dapat makita aton ang condition sang aton nga tagipusoon. Isa ka example si Apostle Pablo. Apostle Paul was blameless concerning the righteousness which is of the law of Moses. Philippians 3:16, but he declared, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death. Si Pablo, mong isipon na perfect siya sa kasuguan. Tanan nga kasuguan ni Moses. Moses 603 nga kasuguan ni Moses, ang blameless siya concerning the righteousness which is of the law. Sa kasuguan ni Moses. Busin kung tanan gidya, 10 Commandments, simple na kay Pablo. Di basta si Pablo, pagsunod sa kasuguan. Pero naman sa uli, sang nametya si Jesus Christ, O wretched man, kaluluoy ako nga tao, sino bala maghiliway sa sino nga lawas ng kamatayon. Sa nang perfect si Pablo nang siling gyapon kaluluoy man siya sa gyapon kinanglan niya magyapon si Jesus Christ nga magluwas sa iya. Usually sa aton nga mga tawo, especially ko sa mga religion bala, di ba kalabaran sa aton okay na mabuot naman. Di ba tandaan niyo pa kung paano ako maging tawag ni Lord? Ang sa akong sa to sige tawag ako ni Lord nang tutom ako yung sa akong religion tutuod. Kada Domingo sa hapon ga siyempre sa aga puli ako sa balay, tapos paghapon nga kadto sa boarding house. Pagabot dito sa boarding house, nga kadto ko sa simbahan namon, bita ko ang simbahan Pray na ko na. Salamat gid. Buot ko ba kaya ri ko sa simbahan. Puli ko tayo. Kito ko ako nga grupo ako mga classmates kag mga ano, inom mo sila man. Wala ko inom mo. Inom. Tuloy nagtilaw siyempre dulain ko hindi pwede. Gamay man lang niya, siyempre gamay man lang sala okay, pati simba ko ya. Ibaran masala kung simba ko. Ibang mo naton nga pag hunong-una sad to, magsimba ka ibaran ni masala. Puli ko sa boarding house.
alas 6 sa gabi, si marasari ko na. Pero sabi na mapare gani ako, Manila. Tutom ako mo, mapare mo. Si Jimmy mapare, gina si Jimmy. Yan, gatuon ako na sa mga, sa, of course, mapare kita ko, tutuod, gusto ko siya mapare mo. Pag, kalakat ko na yung ako marasari, nasa akong bursa. Pero, Lord, buot ako, Lord. Pero pag ko, may nakumbisa sang inom, nagsisigi, ininom sa nang gisipa sang red horse, sang pula pula nga kabayo. Hindi. Bugtaw, na-istorya ko na, di ba? Tambal ko daw, gatiyog ang kalibutan, nagsulo ka, hindi ako magliwat. Simba na ako, pero masimba na ako. Simba naman, pag next month naman, fiesta naman, ininom naman to, simba man ko, wala ko nagabaguman. Wala. Simba man ko, Lord, pangamuyo man ko gani isang amay namon. Pangamuyo, totoo dyan ka, pangamuyo ko na yan, memorize ko na yan. Memorize ko na amay namon, kag maghimaya kang Maria. So, siyempre, rosary ba, memorize ko na yung sang rosary. Pero ang ula mo ko gapong gabago, gusto kong bamait, ba't di ko magawa? Itungod gali mo na, relihiyon lang gali, aging palapitan na akon. Pero sa sang nag-time nga na-met ko si Christ, ginbago niya ako, hindi gali ako maayo, ginga tao, law ay gali ako. Kaginanglan ko si Jesus Christ nga magluwas sa akon. Ay kung isipon natin kung maayo na aton kabuhi, sino pa abi magkinahanglan sang manluluwas kung maluwas mo man gali ang imo kaugalingon paagi sa imo nga maayong binuhatan, di ba? Kung maatuway mo man gali ang imo nga malain nga binuhatan sang mga maayo mo nga binuhatan, kinahanglan mo pa si Jesus Christ nga magluwas sa imo? Hindi na. Nga mapalansang pa si Jesus Christ sa cross kung pwede man gali naton maluwas ang aton kaugalingon. Wala na, hindi na kinahanglan nga luwason kita ni Jesus Christ kay maluwas man aton ang aton kaugalingon paagi sa aton maayong binuhatan. But then because we cannot be saved by our good works, kinahanglan ta sang manluluwas kay ginasa si Jesus Christ. Amen. Kung mabalaton aton nga condition sa aton sulod, ang condition sa mga tao sa aton palibot, balikan ta ang isa ka kagina, by seeing the condition in you and around you in comparison to God. Basta makita naton nga upod, grabe man si Pilaw, ay man, especially subong bala, pagwa naton dira, of course, ang kalibutan is already corrupted. Grabe, nagigkakorap ang kalibutan. Kung makita nato na anong maging resulta sa we repent of our sin and the sin of other people. Lord, patawara kami sang amon nga mga sala. Ako, sang amon mga sala, kag sang amon nga kauturan. Kita nato na kondisyon sang iban nga mga tao, kondisyon naton kag kondisyon man sang iban nga mga tao. Nasay ko magpakamuhi kita, nag-intercede kita para sa ila. Especially ba pagabot sang COVID, subang di ba? Lord, tungkol sa mga makasala, Lord, ano na nagabot ng COVID? Mailang, ari kami nga mga Christians. Grabe mo. Kasi gano'n, kita pag mga Christian man sometimes ang rason, kaya nga man, wala kita nga muyo para sa kalibutan, sa iban nga mga tao. So nag-abot man, pinasang mabutan. So let us pray always sa aton kaugalingon that the Lord will have mercy on us. Kag sa iba niya man mga tao, na makilala man sila kay Lord, kag magbago man ang ila kabuhi. That's why we intercede always. Kadua, how to renew our commitment to God by knowing the heart of God. Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Sa nakita ni Isaiah, ang glory ni Lord, din na bata niya ang tingog ni Lord, ang handom ni Lord nga gusto niya labuton ang mga tao. Diba? Grabe handom ni Lord nga malabot ang mga tao. God's heart's desire is to have an intimate relationship with His people. So He continues to reach out for others. Gusto niya nga may ari kita sang intimate relationship ang kada isa. Hindi lang sang ginatawag nga religion na. Nga mabatian ta lang, makilala ta lang si Jesus Christ. I have heard about Jesus Christ and maning mahimo niya. Napatay siya sa cross. Basta dugin bayiran niya ko na akong sala. Basta mo nagapati lang ko sa iya. Hindi na sang gusto ni Lord. Gusto niya may ara kay isang intimate relationship pagkatapos mo simba, pagpuli mo si mo balay, nagapangamuyo ka mangyapon kang nagabasa ka mangyapon sang Biblia. Kaya nga man gusto niya sang personal, intimate relationship sa tagsa-tagsa sa aton. Kaya gusto niya malabot gid. Kita ang desire ni Lord. Gusto niya, for example, abi kita nagpalagyo kita. Nagtalang kita sa aton dalan si Lord ang iya kamot nagalabot na sa aton kag gusto nga pabalikon kita sa iya presensya. Mabatsagan naton. Isa ka example dira, of course, ang isa ka sikat yad ang prodigal son, the story of the prodigal son, di ba? Palagyo ang bata ginkuha ang iya nga parte, iya nga inheritance, sa palagyo sang bata ginwaldas na iya kwarta, sang wala na siya gani.
Ang dumduman niya ay babalik ko sa akong tatay kay mas maayo pa to dire nagakaon sang pagkaon sang baboy balik sa iya tatay. Pagkakita sang tatay niya sa uli sa layo pa siya ginhimo sang tatay nagdalagan pakadto sa iya. Ang mong heart sang Father, sang heart sang Dios, gusto niya maglabuot sa aton nga mga tao magbalik sa iya presensya kay balaan niya kung wala kita sa presensya sang Dios kaluluoy gid kita. Kita nga magkristyano nga naka-itsindi na kag nakabalon na ka-experience sang grasya ni Lord kag sang gugma ni Lord sa aton pagpatawad ni Lord sa aton nga mga sala gusto niya kung magpalayo kita gusto niya labuton kita kag ibalik sa iya presensya nga man hindi siling para ano ka kontrolon ikaw hindi para ko i-control ikaw pero para mapalayo ikaw sa kapahamakan kay balaan niya kung malayo ka sa presensya ni Lord ang yawa gid ang ano nimo ang matubang sa imo kag hindi ka pag-apinan sang yawa. Grabe yung heart ni Lord. That's why sa mga tao, bala sa aton bala. So pasalamat kita. Kitagaan kita sang kaluoy ni Lord. Kang gusto ni Lord, labuton taman ang iba niya mga tao. Amen? In any way possible. Kung pwede pa lang labuton sila, kasi nagapakabuot kita pero may Christians, di ba? Kasi pero kung batasan natin wala nagabago ang Kristohanon, hindi kita magpati ang mga iban sa aton, no? Tatoy ba, no? Wala ka da, good news. Brad, sis, ano yung good news, oh? Kabuhi mo, do bad news yung gani. Tapos, good news yung dala mo. Isa ka, no? Nabasa ko rin sa isa ka testimony. May isa ka missionary, Filipino missionary, naggadto sa isa ka country. Wala ka ba din nga country? Do medyo okay nga country, do medyo manggaranon, do medyo may... Tapos, nagpalapit. Nagalakas sila ga mission. Tapos may gintawag siya sa isa ka, ano? Isa ka foreign, resident siya na nga isa ka place ang foreign country. Mga Filipino missionary, nagpalapit man, kaya gintawag sang, ano, kaya, siyempre, ilunggon ko lang nga, kaya hindi ako namin sa English, eh. Namin sa English, natundaan niyo ko. Hindi. Brad, ilunggo lang, para insidenta. Kaya nabudlan mo ko, eh. Kaya diba, gano'n ka mo? Ano kami, share kami sa good news. Good news? So, good news. Taga-diyan ka mo, ha? Sa Philippines, taga-Philippines kami, we are Filipinos. We want to share the good news of God, the good news of the gospel. Ang basang missionary, isang tao gali, isang foreigner na to. Filipino, mas-share sang good news diri sa amon nga country. So, mas kurap pagay ng Philippines sa amon country. Mas imol pagay ng Pilipinas sa amon, tapos mas-share pa kamo sang good news nga inyong country do bad news gani. Tingnan mo no. Nagiging hindrance sa pag-share naton sang gospel, sang good news kung naton kabuhi do bad news. Diba? Hindi sila magpati eh. Sa tuod, gusto na ito malabot ang iban nga mga tao, pero atong kabuhi sometimes wala sang mga changes sa aton life, hindi magpati ang iban nga mga tao sa aton. Bisan na sila kabay busadi, bisan pila ka ba naka-bersikulo, ang imo na memorize sa paghambal sa ila, sa mga bersikulo, John 3:16, Romans 6:23, Romans 10:23, 3:10, mga Romans 5:1, 5:8, whoever shall call the name of the Lord shall be saved. Ibubuta na sila. Hindi na sila magpati once hindi nila magkita sa life naton nga may mga changes sa aton kag nagiging good news ang aton kabuhi para sa ila. Kasi gani kita ang mag-Kristiyan nagadisiplina kita kag nagapangay kita sang grasya ni Lord kay gusto ni Lord gamiton kita tanan sa paglabot sa mga tao sa iban. Mga tao sagwa, mga tao nga wala pa kilala kay Lord. Gusto niya gamiton ang tagsa sa aton, hindi lang si pastor hindi lang ng visitation or ng Bible study, ang kada isa sa aton. Amen. Kung na COVID Bible study ta, willing ka mo? Willing ka mo? Eh gusto to gamiton kita tanan para labuton ang mga tao, hindi lang yan para kay pastor, hindi lang kay Brother Raymond, hindi lang kay Rap, hindi lang responsibility lang nila, hindi lang kay Tyroming responsibilidad naton tanan. Amen? Kaya siyempre, bilang grateful kita tungod ginluwas kita ni Lord, so we want to reach others also. Kaya ang heart ni Lord gusto niya gamiton kita, labuton ang iban nga mga tao. Sa nakita naton, nabatsagan naton ang heart ni Lord. Pero kung wala ka batsag isang heart ni Lord, ang heart ni Lord gidaan gusto niya malabot ang tanan ng mga tao eh. Pero kung di ka batsag isang heart ni Lord, wala ka man labot sa iban. Para kanya-kanya na niya. Imo pasan ano, bakiro, di ba muna? Selfish sometimes kita. Bala ang puro din luwas na kuya, gapangamuyo ka, plangga ka ni Lord. Bala na iban yung mga tao, hindi na yung heart ni Lord. Amen? Hindi na yung heart ni Lord. Ang heart ni Lord, gusto niya, tuod. Kung na-impart ni Lord sa ato ng iya heart, ang imo heart tingala ka man, grabe, gusto mo maglabot sa iban yung mga tao. Bisan hindi ka man magpastor, siyempre hindi man tanan pastor eh. Just simple lang, kapag himo, pag-share sa word of God, gospel.
about kay Jesus Christ. Are you willing? Pamuhi tang wala na COVID, kaya mag-Bible study kita totoo dyan. Mag-evangelist kita. Excited ng iban ba? Nakita ko sa mata. Excited. Mag-Bible study kami, yes. Excited ka mo? Or tani hindi na matapos ng COVID, para hindi kami ka-Bible study, nahuya ako naan. Hindi. Basta pinito, hindi na ako magsimba na yan, Bible study kami bilaw. Amen? Gabay pa, aton heart, gusto pa mag-share sa iba niya mga tao. Kaya wala pa sila nakakilala kay Lord. Kagang last, how to renew our commitment to God? Responding to His call. Amen. He's calling every one of us here. Si Lord nagatawag, kagusto niya malabot, kumbaga magiging galamiton kita. Isaiah 6 verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Habang na Isaiah, then I said, here am I, send me. Masiling mo na si mo galingon, Lord. Sino gamiton mo, Lord? Gusto may ginapangita kang gamiton mo, Lord. Ari ako, available ako, willing ako nga imo gamiton. Are you willing? Gamay lang, hindi pa kayo willing ba? Amen? Willing ka mo magpagamit, magsiling ka mo, Lord, here am I, Lord. Send me, Lord. Send me kung diin mo ko dalon. Pero subong di lang na kami COVID. Basta sa chat-chat lang da. Sharean ko sa word of God. Amen? Minang bala tayo, bisan sa chat lang bala, hindi kayo mga lain na chat, lain na post sa Facebook, mga problema sa imo kabuhi, post mo sa Facebook. Ano na karon? Kaya personal mo yung kainaawayon sa imo nga utod, sa imo kaingod, i-post mo pa sa Facebook, hindi na lang na. Post mo lang maayo nga butang para pagkita sa ibang, ay, time na, word of God, naka-encourage pa. Kung kita yun, sa Facebook post, sino nga post din sa mga problema nila sa ila kabuhi na sa Facebook? Hatag bala kay Lord, di ba? Pa-pray bala, kasi Lord niya, willing yung magbulig. Tapos mga imo yung chismis mo, butang mo sa Facebook ba? Ang siya ni, may tao nga nag-amo ni, may nagtao nga amo ni. Pabati-bati ka bala? Ay, pabati-bati, mo, hindi mo man friend, hindi mo man mabasa. Basta pabalo mo na, ihambal mo na yung kasakit sa Facebook. Timayo ka na. So, dapat mo na, instead, sa mga negative post dira sa Facebook, positive man ibutang. Word of God bala, verses bala maka-encourage sa iban nga mga tao. Kasi sinabi sa sinaalang nga butang, makasiling mo, ginagamit ni Lord sa simple lang nga butang. So are you willing to say, Lord, here am I, send me? Are you willing to respond to the calling of God sa kadiis sa aton? Makasiling ka, Lord, here am I, Lord, send me. Use me, Lord, for your glory. Are you willing? Remember, God is waiting for us today, for every one of us. Will you answer His call? Kasi nga kalibutan, nga damos ang problema, will you answer the call of God? He is waiting for every one of us. Tindog ta, ma-pray kita kay Lord. Kag masing ta, Lord, buligi ako, Lord, kagamita ako for your glory. Hallelujah. Father God, subong nga aga, Lord, nagapasalamat kami, God, sa imong pag-remind sa luwat sa amon, kag nagapangabay kami, i-rekindle liwat ang kalayo sa amon, tag sa katagi pusoon, Lord. Kung nalimtan man amon, Lord God, ang amon nga responsibilidad bilang mga Kristohanon, kag imo nga ginpangtawag nga mga kanakan nimo. Buligi kami nga minsindihan amon inaliwat, Lord, we ask for your heart, nga ibutang mo sa amon, Lord God, i-impart subong sa amon, ginawang hando mo, Lord God, maglapot sa ila. Buligi kami, Lord God, magbiya sa amon nga mga kasalanan para Lord God mangintinlo amon kabuhi man galamiton para sa imo nga himaya. Be with us, Lord God, today and bless us today, God. Let our hearts, Father God, mangin open subong. Makasiling kami, Lord God, here I am, Lord. Yes, Lord. Take me as an offering. Use me for your glory. Bless the name, Lord. Hallelujah. Sing, here I am. Here I am. Take me as an offering. Here I am, Lord. Here I am. Giving every heartbeat.
your glory. Take me, Take me, Lord. For your glory. take me, Lord, take me, Lord. Time that I have left, all I have over. Pray it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Though I've little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spilled your light, has filled my heart as an offering to my King. Here I am, but take me, oh Lord, as an offering. Here I am, hear me, yes Lord, in every heartbeat for your glory. Here I am, Lord, take me as an offering. Here I am, making it on every heart, for your glory. Here I Here I am, Lord. Here I am, take me as an offering. Here I am, I give it all, every heart, oh Lord, for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, I give it all, every heart.
the glory. Take Lord, we are asking that you will take us, Lord God. Use us for your glory. Take us and use us for your glory, God. Gamitan kini sa tagsara mga kabuhi for your glory, Lord God. Uligi kami, Father God. Hindi kami magpabilin, Lord God, kung ano kami sa Lord God. But we will desire for more of you. For a deeper, Lord God. Intimacy dira sa imo, Ginong Diyos. For a more intimate relationship dira sa imo, God. Hindi kami magpabilin, Lord God, ng mga nominal Christians. Ng mga bilin, Lord God, mga simple, mga Kristohano. But God, we will be warriors, Lord God. We will be used for your glory, God. Gamitin mo, Lord, para magdala sa iba niyang mga tao dira sa imong tubangan. Salamat, God, sa imong pag-remind sa buong sa amon. You are worthy of all the praises, all the glory, all the honor, all thanksgiving. Through your Son, Jesus. Amen. God bless sa tanan.